Okay. Alam po ba ninyo minsan, mahirap din po yung teacher ka ng Bible kasi sometimes may mga stand ka na kailangan ingatan mo ang paliwanag. Hindi yung komo sinabi mo na tapos mag-i-stand ka halimbawa. Ganito, let me give you an example. I hope naintindihan nyo po ito kasi importante po ito. Makinig po tayong mabuti. May preterist, di ba? Tapos merong futurist. Okay. Pero may mga tao na ayaw kong sabihin in between, pero ang paliwanag nila parang naka-blend sa futurist, tsaka may konting, parang siguro parang inaaral, hindi ko lang alam kung parang inaaral pa lang nila, or, kasi may mga tao tulad ko po talagang I'm a futurist, pre-trib ako, at dispensationalist ako. Tagal na po yan. Oo, kasi pumunta kami sa Singapore. We studied a lot about dispensation. Matagal na po yun. Actually, balik-balik kami doon eh. Pagkatapos, so may mga talagang ano tayo, talagang nakapatag talaga tayo na talagang sigurado ka. Okay. So, hindi ako premillennialist, hindi ako preterist, I'm a futurist. Kasi ang dami na nagpaliwanag sa akin yan, no? Mga seminars and all that, talagang makikita mo talaga yung truth. Kasi before that, wala akong stand. At ayaw kong pag-usapan hanggat maaari. Oo, gugulo tayo eh kasi more on dapat sa blessing, sa grace of God. Kasi matagal na po namin inaral yung grace of God, no? And tuwing may mga Bible studies kami dati, nahirapan nga akong ipasok yung grace of the Lord kasi during that time, medyo iba rin yung lakad namin before grace. Nandun pa yung pumapadyak-padyak pa kami, pinipilit namin ng Diyos, no? Hindi namin alam na blessed na kami. Pero nung pumasok po yung grace, gumanda po ang lahat. Pero, aminin ko po, hindi pa ako nag-aral ng eschatology that time kasi sabi ko, mas maganda pag-aralan tong grace kasi sigurado ka dito. Samantalang dito magulo ako yung pag-aaral nga nito. Not until nakapag-aral po kami at yung dispensation nga po ang as a dispensationalist, talagang nandito po talaga yung katotohanan ng pre-trib ako. Stand ko yan, futurist. Okay. Ngayon, mga premillennialism, medyo iba po ang ano yan kasi mga preterist yan eh. Kumbaga sabi nila, nangyari na raw po lahat noon. At marami silang sinasabi na yung paghahari daw ni Kristo, parang matalinghaga lang o parang, anong tawag dito? Parang spiritual. Yun is yung tamang term. Punta po ako sa taas kasi maano dito. May maingay. Wait lang po. So, ang view regarding sa rapture, pasok na po tayo sa topic natin. Ang view regarding sa rapture ay siguro similar po dito. Dahil unang-una sa rapture, wala talaga siyang senyales. Wala po siyang signs. Oo, kasi sabi ni Jesus, I will go up and prepare a mansion for you. 'Di ba? Tapos, pag nagawa ko na yung kanya, I will take you unto myself. So, ayan po, rapture verse yan. Ayun lang po sinabi niya. Tapos, may mga verses po sa rapture na dalawa naglalakad, tapos kinuha yung isa. Alam niyo, ibig sabihin nun, wag sana walang mamiloso po. Ano po? Halimbawa sa dalawang tao, mag-asawa. Isang believer, isang unbeliever. Natural yung believer ang imamagnet. Yung believer ang kukunin. Maiiwan yung unbeliever. Ganun po ang usapan doon. Wala pong ibang paliwanag doon. O sabi niya, dalawa dito, magkasama. Papaanik yung isa, kukunin yung isa, maiiwan ang isa. Di po ba? So, sa rapture po, wala po siyang senyales. Pero bakit? Ito na po, pasok na po tayo. Yung 2024, ba't ang daming naniniwala na ngayon na talaga? Unang-una po kasi ang init na po ng panahon. Sumobrang init ang panahon. Sumobra yung global warming. July, kagabi, alas 6:30, pag nakadungaw po yung araw. So, yung mga pangyayaring ganyan, yung mga pagbabagong ganyan, ayaw ko sabihin senyalis siya, pero talagang kahit pa paano yung makikita ka rin ang laki ng changes. Pero yung rapture, biglaan yan. Imminent yan sinabi niya. Pero kasi ang rapture, hindi po siya prophecy. Ulit-ulitin natin yan.
Ang rapture po ay isang revelation kay Paul. Dahil si Paul, apostol sa mga hentil. Okay? At ang rapture para sa mga hentil at hindi para sa mga Hudyo. Ano ngayon ang para sa mga Hudyo? Ang para sa mga Hudyo ay ang tribulation at great tribulation. Dala na rin siguro ng katigasan ng kanilang mga puso dati. Pero may nagtanong sa akin, paano yung mga Hudyong nanampalataya kay Jesus ngayon? Ay, makakasama sila sa rapture kasi magiging church sila. Kasi, di ba, rapture of the church. Pag, isang Hudyo naniwala ngayon kay Kristo, kay Jesus, mabuborn again siya, tapos makaka-rapture siya, regardless ng pagka-Hudyo niya. Ang sinasabi lang po doon na Hudyo, yung majority. Kasi majority ni-reject si Lord, di ba? Yun po yun. So, ako rin po talaga yung sign of the times. Talagang, kanina nga po nakaupo ako, nanonood ako ng sa YouTube. Pero wala naman ako dun sa pinapanood ko kasi naiisip ko lang, ano ba talaga ang nagbago? Kasi may mga naiisip ako from 10 years back, 10 taon lang Lord kako ang lumipas. Bakit parang ang laki na nagbago? Siguro naging high-tech tayong lahat. Kasama po yun. At actually may mga meron na pong mga lalabas daw na cellphones ngayon na may AI na eh. AI, no? So, actually, gusto ko magkaroon nun. Kung ano nga po bang phone yun, no? Preparation po ang mga ito sa pagdating ng Antichrist. Para po sa akin. Yun pong pagdating ng Antichrist, kasi sa tribulation yon, may mga signs yon. Ang may signs pala, ang second coming. Isa sa mga signs ang Antichrist, third temple, abomination of desolation, di ba? Mga ganyan. May signs ang second coming. Pero itong rapture, wala po siyang senyales. Pero tignan nyo naman, mainit ang panahon, ganyan-ganyan. I'm not saying na science yan, pero habang tumatagal, umiinit ang panahon. Pangalawang nakikita ko po, diwa ng mga tao nag-iba. Mga bata ngayon, hindi na po kagaya namin dati. Pinagmamalaki ko yung generation ko, siyempre. Noong mga bata pa kami, ibang-iba. Naglalaro kami, involved ang mga katawan namin. Yung physical na katawan namin, nagtatakbuhan kami, nagkeketchingan, di ba? Tawag dito, naglalaro kami ng football, ganyan, soccer, di ba? Involved ang mga katawan natin. Yung physical, bodies natin, involved. Kaya mas malalakas ang katawan natin kumpara sa mga bata ngayon. Yan po naman ay pawang katotohanan lamang. At saka ano pa nakita natin? Ayun, marami na raw sinihan ngayon na nagsasara kasi hindi naman nauso ang sine. Alam niyo po ba, napakaganda po ng sine kasi actually bago kami naulila, mga magulang namin, nakapanood pa kami ng mga sine, magkakasama kami. So ngayon nakakalungkot, wala na, hindi na ganun kalakas ang industry ng sine. Siguro meron pa yung mga lang dito, pero malungkot na, hindi na kasing lakas dati. Marami ng sinihan dito sa Avenida ang nagsara, na malungkot kasi dyan ako dinadala ng aking mga parents nung maliit pa ako. Tapos sa SM, nanonood kami dyan. Ayun pong gusto kong sabihin po sa inyo. At maraming mga pangyayaring nagbabago. Pero yung diwa ng mga tao, yan po. Ang rapture biglaan po. May nag-comment dito, sabi niya, sana rapture na. Siguro hirap siya sa sa buhay niya, siguro sa finances, o hirap siya sa, I don't know kung anong klaseng bumabag-abag sa kanya, siguro emotionally, something, no? Iba-iba po ang dahilan ng tao, bakit po nasasabi nila na sana mag-rapture na. Pero itong gusto ko sabihin, magra-rapture sa kalendaryo ng Diyos, ni Jesus. Hindi po sa kalendaryo natin. Well, kung tatanungin, pinakamaganda pong mangyayari sa atin, ma-rapture na po tayo. Dito, marami ka pang pagdaranasan na marami ditong kalungkutan sa mundo, maraming mga bagay na, katatakutan ka. Diba? Pero, Jesus is with us. Alam naman natin yon. At ang biyaya niya napakalakas. Sabi nga, greater is He who lives in us than He who lives in the world. So, Rapture 2024, and I'm hoping mag-rapture na. Kita-kits na lang po tayo niyan doon. Okay. See ya. And Jesus truly loves us all. Hopefully, rapture na.